Eto po, tila duda po mga kabida, ito hong si DILG Secretary John Vic Rimulya po, mga kabida, sa pagkamatay po ni DPWH Undersecretary Catalina Cabral, mga kabida. Pinagdududahan po niya ito hong bangkay, na natagpuan sa ilalim po ng bangin, sa may Cannon Road, sa Benguet, mga kabida, noong gabi po ng Miyerkules, mga kabida. Kaya ang ginawa po niya, para makasiguro po mga kabida, ay pinaotopsiya po ito hong bangkay ni Yusek Cabral at pina-DNA test na po, para lang malaman yung identity talaga, ng bangkay na yon, kung si Yusek Cabral ba yon mga kabida o hindi, kasi may mga budol play na raw, na nangyayari po mga kabida. So hindi ho imposible na mangyayari po yon, Ito, babasahin ko lang po ito pong article ng The Billionaire News Channel, mga kabida. Ang title po nila, Rimulya casts doubts on Cabral's death, cites possible budol play, mga kabida. Interior Secretary Juanito Victor John Vic Rimulya on Friday raised the possibility that the death of former Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral may have been staged to allow her to evade criminal liabilities over the multi-billion pesos flood control scandal. Ayun. So duda ko siya dito na baka naman po ginawa po itong budol play para lang po daw kaiwas ito kung si Yusek Cabral sa kanyang criminal liability po, mga kabida, dahil ho sa multi-billion pesos po na flood control scandal, po. Cabral, 63, was found dead by authorities just past midnight Thursday near the Bued River on Cannon Road in Tuba, Benguet, several hours after she reported asked her driver to drop her off in the area. She was among the principal figures who had been linked to allegedly anomalous flood mitigation projects of the Department of Public Works and Highways. Ito yung sinabi po ni Rimulya po mga kabida, Baka may budol play dito. Maninigurado po tayo, Rimulya said, pointing out that authorities should not rely solely on the statements from family members regarding the body's identity, So medyo alanganin ho mga kabida ito hong si Rimulya, sa mga informations na nanggaling ho sa mga family members. Kaya nga ang instruction po niya sa mga police, they should not rely solely on the statements coming from the family members, okay, regarding the body's identity po, mga kabida. Okay? Eto pa, tuloy po tayo, Baka ibang katawang ginamit. Marami kasing nagfi-fake ng death certificate. So, naninigurado lang kami na siya talaga yan, he added. Okay? The Interior Secretary acknowledged lapses in the initial handling of the scene after police investigators turned over Cabral's personal belongings, including her cell phone, to her family, mga kabida. Kaya ang ginawa po ni Secretary John Vic po, mga kabida, pinasibak po niya itong mga polis. Okay? Diyan ho sa Tuba police station, mga kabida, dahil sa kanilang lapses doon ho sa pag-preserve sa crime scene, mga kabida, Yun yung basa ko po na balita na sinibak down niya itong mga police po doon, Okay? Ito pa. It was a crime scene. So, there were lapses on the part of the police investigators. But we are doing everything we can now para ma-retrieve lahat ng mga materials niyan, he said. The cell phone will be analyzed later. We're also going to have to ask for access to the computer or laptops of Cabral, Rimulya added, noting that such access would require a subpoena from the Sandigan Bayan, the Office of the Ombudsman, or the National Bureau of Investigation, mga kabida. He said Cabral's body was already undergoing an autopsy and DNA testing to confirm her identity and determine whether foul play was involved. But from initial reports, walang foul play. So meaning,
nag-suicide po. Yun ba yung ibig sabihin po, mga kabida, no? Ni Secretary Remulla? Okay? He clarified that investigation into Cabral's alleged role in the corruptions controversy would continue despite her death. Ano? Ito yung sinabi po ni Remulla na kahit na po namatay si Cabral, ay hindi po siya maliligtas, mga kabida, no? Sa hustisya. Tuloy pa rin yan. May money trail at evidence trail pa rin na hahabulin eh. Titingnan pa rin yung assets niya kung nag-match yung assets sa income. Titingnan yung cash flow, titingnan yung link kung saan dumaan ang pera, kung magkano dumaan sa kanya at doon ang magiging subject ng civil forfeiture ng gobyerno sa kanya. So, yun yung ibig sabihin po niya na kahit na po namatay po itong si Cabral, okay, hindi po ligtas sa magiging pananagutan po, mga kabida. No? Kung sakali man pong may madiscovery po, mga kabida, during the investigation na hindi ho nag-match yung kanyang assets doon ho sa kanyang sweldo, sa kanyang income, ano, mga kabida. No? So, possible, magiging subject for forfeiture po ito in the future, ano, mga kabida. He offered condolences to Cabral's family but reminded other accused public officials that death will not protect them. Ano? That will even bring greater shame to your family. Face up to the charges, man up to the charges, answer the charges, and have faith in the judicial system, Remulla said. Remulla said individuals with possible knowledge of the incidents, including Cabral's driver, were being treated as witnesses or persons of interest. So, supposed to be yung persons of interest. So, lahat naman na iniimbestigahan, including the driver and other who may have information about the incident, he said. So, yun, mga kabida. So, may duda ko siya na baka budol play yun. Okay, kaya naninigurado ho ito hong si Secretary Remulla, yung ginawa po, pina-autopsiya po, mga kabida. Okay, so far, ang lumabas po na initial report na wala hong foul play na nangyari as alleged by several people, ano, mga kabida, na baka naman daw sinadya hong dinulak dun sa bangin, pinatay, mga kabida, no? Para lang po tumahimik ito hong si Cabral. Pero according to Secretary Remulla, wala hong foul play na nangyari. So, ibig sabihin na posibleng nag-suicide ito, ano, mga kabida. Kung pagbabatayan po natin yung sagot ni Remulla, yung kanyang sinabi na so far sa initial report po, walang foul play na nangyari ho sa pagkamatay po, mga kabida, ni Undersecretary Catalina Cabral, ano? Mga kabida, ano po. Now, ang tanong, ano yung magiging epekto dito sa mga isinangkot, yung ibang isinangkot po, mga kabida? Okay? Ang crucial kasi dito, yung anong nasa loob mismo ng computer na sinasabi hong missing daw, mga kabida. Okay? Although, inamin po, mga kabida, ni Congressman Leandro Leviste na mayroon daw siyang kopya, okay, doon ho sa files at saka data, no, ni Undersecretary Cabral. Okay, kahit na po nawala yung computer o missing daw yung computer, at least meron pong kopya ito kung si Congressman Leviste, ano, and even Secretary Vince Dizon meron daw kopya ano, according to Congressman Leviste po, mga kabida, no. So, ang tanong po kasi dito, ano yung epekto doon ho sa mga iba pang mga personalidad na iniimbestigahan na idinawit po, okay, ni Cabral, mga kabida. Okay, since wala na po si Cabral, ano, kung aabot po ito sa korte po, mga kabida, syempre, kailangan po ng testimony mula sa nag-akusa, no, mga kabida, yung nagdawit po. Wala na patay na po itong si Cabral, ano. Meron kayang negative effect ito doon sa mga inakusahan? May nabasa akong pahayag po ni Attorney Harry Roque po, mga kabida, ano. Sinabi po niya na it will save those other accused. Okay, parang ganun no? Yung pagkamatay daw ni Undersecretary Catalina Cabral, ano, mga kabida. Pero kahit na po walang foul play po, mga kabida, no? May mga insinuations pa rin, ano? In fact, meron akong nakita
at narinig mula sa isang vlogger, I think the Duterte vlogger yun, ano? I think DDS vlogger po yun. Nakalimutan ko yung pangalan po niya, ano? Mga kabida. Parang meron dang insinuations na parang nililink daw itong pagkamatay po ni Cabral, ano? Kay Congressman Pulong Duterte, ano? Mga kabida. Considering doon ho sa pagdinig ho dyan po sa House of Representatives po, mga kabida, si Undersecretary Cabral yung nag-brought up po, mga kabida, no? Doon ho sa 51 million pesos na flood control projects daw, ano, ni Congressman Pulong Duterte dyan po sa 1st District po sa Davao City, ano, mga kabida. Okay? Kaya nga yun yung parang naging hot topic during that time, eh. Na meron pa ng 51 billion pesos na flood control project ito kung si Congressman Pulong, ano? At yun, nagsimula na po yung pag-question po, mga kabida, kung ano pong ginawa po sa 51 billion pesos, ano, mga kabida. Pero meron pong reaction dyan, ano, si Congressman Pulong, mga kabida, kung saan po, hinamon po niya yung nag-question po doon ho sa 51 billion pesos na pumunta kayo sa Davao. Okay? Ipakita namin sa inyo na wala hong ghost project po dito. Yun yung challenge po niya, no, mga kabida, sa mga nag-question. At reaction po niya doon ho sa pagbanggit po, mga kabida, ni Yusek Cabral doon ho sa 51 billion pesos po na pondo ng flood control projects po, mga kabida, dyan po sa Davao City, sa ilalim po ni Congressman Paulo Duterte, mga kabida, no? Okay? Yun kasi yung hindi po maganda, no, mga kabida, bintang ng bintang na lang po. Okay? Laban ho sa mga Duterte, no? Itong pagkamatay po ni Cabral, may insinuations, ibinibintang po nila kay Pulong Duterte. Ano? Kahit ano na lang po na mga pangyayari po sa Pilipinas, ang suspect Duterte, mga kabida. Hindi po sila makamove on po, ano? Ito hong mga detractors po ng mga Duterte. Kahit daw yung mga vloggers daw ni Pangulong Marcos po, mga kabida, ayon po sa isang DDS vlogger, halos magkapareho yung caption po nila at saka title sa kanilang vlog, mga kabida, kung saan po nililink po nila ito hong si Congressman Paulo Duterte daw, ano? Okay, mga kabida. So, titingnan na lang po natin to kung hanggang saan patungo ito hong investigasyon po, ano, sa pagkamatay po ni Yusek Cabral, mga kabida, no? Kasi po, para sa akin, crucial talaga yung kanyang testimony. Yung impormasyon po, ano, na meron pong ito hong si Yusek Cabral, very vital talaga yon sa ginawang investigasyon ngayon, ano, dito sa issue po ng corruption sa flood control projects po, mga kabida. Okay? At yung kanya hong testimony doon ho sa ICI, kasi meron pong testimony ito hong si Yusek Cabral sa ICI, yun yung very crucial. Ano kaya yung kanya hong sinabi doon ho sa ICI po, mga kabida? Kung meron man po siyang mga binanggit na mga pangalan, isinangkot ng mga pangalan, sino-sino yung mga isinangkot ng mga pangalan po doon, ano? At magkano yung hatian po, mga kabida, ano, sa kickback, alright, sa flood control projects po. Okay? So, yun po, aantayin po natin, mga kabida, yung magiging resulta po ng investigasyon po ng mga polis dito ho sa pagkamatay po ni Cabral, mga kabida, no? Initially, walang foul play daw, ano, mga kabida. Pero dun ho sa confirmation kung bangkay ba talaga ni Cabral yun, hindi pa po lumabas yung DNA result, mga kabida, after na sumailalim po sa autopsya ito hong bangkay po ni Yusek Cabral, ano, mga kabida. So, yun lang po para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw, ano? Yung pagdududa ho ni Secretary Rimulya po, mga kabida, ano, sa totoong bangkay po ni Yusek Cabral. Okay? Kasi po baka daw may budol play na nangyari po, mga kabida, kaya ang ginawa pina-autopsya yung kanyang bangkay para masiguro na siya talaga yun, ano? Si Yusek Cabral yun, mga kabida. Sa tingin ho ba ninyo, tama yung ginawa po ni Secretary Rimulya po, mga kabida, ano? Na pinagdudahan po niya ito hong bangkay po ni Yusek Cabral?